Dulo po ba tayo sa zona ni BBM? No, sir. I do not intend to attend the State of the Nation address of President Marcos, since I don't think he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that. Narinig nyo ha? Tila gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Taliwas po ito sa sinabi ng Vice Presidente na bagsak ang ekonomiya. Tandaan po natin. Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. As I said, I am here because of number one, the ICC, the International Criminal Court, and the case of former President Rodrigo Duterte. And number two, I am here as well. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na! Usaping Australia, meron ho tayong may magandang balita. At eto, World Bank nagbabala kay Bungit-ngit. Unahin dapat ang ekonomiya bago ang impeachment. Naku, ito na. At may pinagtapat Normis Wari, masama ang loob. Naku, kanino kaya? Yan ang mga dapat nyo malaman. Ngayong araw. At merong isang magsasalita sa Melbourne. Pakinggan natin yan maya-maya. At ito si VP Sara, talagang tapang. Tinawag na scammer. Sino? Sino nga ba ang scammer ng bansa? Pero nakapag-like ka na ba? I-like nyo muna yung video at share nyo na rin. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at bell all nyo para nakakatanggap kayo ng notification. Simulan na natin dito. At mamaya, meron akong papakita ng slide sa inyo. Ay, kasinungalingan naman talaga. Mismong itong senior economist World Bank na si Jafar Al-Rikabi, nagsabi na rin na bagsak ang ekonomiya ng bansa. Bakit sinasabi ng tagapagsalita o under na hindi raw bagsak? Sinungaling! Sabi sa video. Anak lang si Paklong. Ito na nga, foreign na nagsasabi na bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Tapos sasabihin mo, hindi bagsak. Unahin muna natin yung slide na ito. Pasok. Taliwas sa ipinamamalita ng Marcos administration na tumaas daw ang ekonomiya ng Pilipinas na siyang pinasinungalingan ng World Bank ng mga eksperto sa ekonomiya na ang ekonomiya ng Pilipinas ay talagang bumagsak. Paano naman tataas at gaganda ang ekonomiya? Utang dito, utang doon, nakaw dito, nakaw doon. Wala namang proyektong pinapakita. Sa tanda nyo, maganda yan? Oo. Maganda lang sa paningin nyo, pero sa paningin ng ibang tao, hindi ho. Kwento nyo sa pagong, baka maniwala pa sa inyo yung mga pinagsasabi nyo. Huwag nyo kaming pinagluloko na maganda. Lugmok na ho ang ekonomiya ng bansa. Din sa naging interview ng News 5, nagbabala si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. hinggil sa posibleng pagtaas ng inflation sa gitna ng lumalalang global risk tulad ng pagtaas ng presyo ng krudo at pagbaba ng halaga ng piso. Yan ang sinasabi natin. Alam nyo bakit? Yung impact ho na nangyayari ngayon dyan sa gitnang silangan, yan hay, magsasaper ho tayo dahil magkano ang bariles, kada bariles. So, ang ating mamamayang Pilipino, lalo na yung mga motorista na gumagamit ng mga petrolyo, asahan nyo yung impact niyan. Mas magmamahal ho yan. Yan ang expect natin dahil gano'n naman lagi pag nagkakaroon ng sigalot. Mas maganda matapos na yan. Alam nyo, lumalala ng lumalala. Wag naman sana Sana matapos na within this week o within today, no? Para hindi na tayo madamay. Balik tayo dito. Ayon kay Remolona, sa isang bad scenario, posibleng lumampas sa 5%
ang inflation. Kung aabot sa $100 kada bariles Yan na. ang Dubai crude oil at biglang humina ang piso, dalawang salik na tiyak na magpapataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Totoo yan. Paman, sa ilalim ng kasalukuyang inaasahang sitwasyon o central scenario ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung saan mas magiging stable ang external conditions, tinatayang mananatili sa 3.4% ang average inflation. Binigyan diin ni Remolona na patuloy na binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga pandaigdigang pangyayari upang maagapan ang epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero ayun na nga, bagsak na ang ekonomiya ng Pilipinas pero politika pa rin ang inuuna. Paano nasabi yan? Eto, may magsasalita dito, ha? Eh, kayo na ho ang bahalang magkomento. Bagsak na nga. Ayaw pa nila aminin. Pasok mo. Dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Taliwas po ito sa sinabi ng Vice Presidente na bagsak ang ekonomiya. Tandaan po natin, Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, pinasilip ng World Bank ang kanilang growth and inflation estimates hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. We have potentially higher or more persistent policy uncertainty, particularly around trade, that could result in even greater global growth deceleration than expected. Ano na? Sino ba magsisinungaling? Sino nagsisinungaling dito? Ang hirap kasi, bagsak na. Pilit pa rin nilang, sinasabi na maganda ang ekonomiya. Paano nyo nasabi na maganda ang ekonomiya? 'Di ba? Ano ang basehan nyo para masabing maganda ang ekonomiya? Tayo ho, sa nakakaranas at nakikita yung mga nangyayari, sa tansya nyo, anong palagay nyo mga kasama? Andyan lang yung comment section, magko-comment lang ho kayo. Ano yung palagay nyo sa nangyayari? Mas inuuna nila ang politika, 'di ba? Kesa dito sa pagsasaayos ng bansa, mag-i-initiate sila kung ano mas kabubuti, o i-develop pa ba yung mga kalsada sa atin, maglagay ng mga maraming skyway. Di ba? Ganun. Wala eh. Ang nakapokus sila lahat, paano pabagsakin si Bibi Sara. Di ba? Nabudol na nga eh. Yun ang sabi. Di ba? Na-scam. Pati ba naman tayo damay sa scam? Natural. Nadamay nga ang BP. Si BP nga na-scam eh. Tayo pa kaya? Diba? Tuloy. Pakita natin to. BP, ano sabi mo? Po yung pagpunta niya dito sa Melbourne, kamusta po yung pagtanggap ng mga Pilipino sa inyo po? Well, yes, I'm happy to be here. It's my first time in Melbourne, and I'm happy that I'm happy for the warm welcome of the Filipino community here in Australia, not just Melbourne. Ano po ang reason ba't kayo pumunta dito? Personal po ba or politics aspect? Yes, the reason why I am here is because I want to bring to the international community and talk to the Filipino community here in Australia about the International Criminal Court and the case of former President Duterte, as well as discussing what is happening in our country right now in terms of the performance of the administration of President Marcos. Kamusta po yung family niyo, Vice President, sa mga nangyayari po sa inyo sa former President Rodrigo Duterte at sa inyo po? Immediate family, meaning my husband and my children, they're unaffected by politics. We don't discuss politics inside the house. My children are aware because they see content in social media, but we usually sit down with them and request them to ask questions directly from me and my husband so that we can answer the questions in their heads.
And ano po yung mensahe niyo po sa mga Pilipino naman dito sa Australia po sa pagsa-suporta po sa inyo? Oh, yes. First, I'd like to thank the Filipino community in Australia, but not just Australia. Many came to Australia to join the Free Duterte Now rally here in Melbourne. Some came from Hawaii, some came from the US, and from the Philippines as well. And we thank them for that, and we thank them for listening about the ICC case and about the situation of former President Rodrigo Duterte. Thank you. Madam Vice President, thank you for speaking with us. You see a big amount of supporters you have behind you here. But in terms of the political support, have you been trying to seek a meeting with the Australian government while you're here in Australia? Oh, not for this visit. I've not reached out. I did reach out to Foreign Minister Penny Wong, but unfortunately she is unable to meet me on Monday. So I will not be visiting Australian government officials for this visit, but I do hope that I can meet them in my next visit in the future, inshallah. Is it a concern for you that you've come to Australia, you're here on Australian soil, and they haven't granted you a meeting? What does that mean for Australia's relationship with the Philippines? Well, it doesn't reflect. I don't think it will reflect the relationship of the Philippines and Australia. It was a very short notice. I informed her informally through a message that I am here in Australia and I am here to do a rally today, and that if she is available for a very brief, quick chat, just to say hello, because I met her in the Philippines when she visited, and just I wanted to say a friendly hello, nothing official. And I understand your father's legal team has submitted a request for him to be moved to a third country. Are you pushing for that third country to be Australia? Not for this visit. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers, but I am not here for the interim release, not for this visit. Thank you. Hi, VP. Welcome to Yan. Melbourne. Thank you. Welcome to Melbourne as well. So, VP, alam ko very short notice itong event na ito, no? At nakita nyo, ang dami-dami talaga mga Pilipino na nag-travel not only from Australia, but din nga sa iba't ibang mga bahagi ng bansa. Ano po ba yung message nitong pagtitipon natin para sa ating mahal na inang bayan at mga Pilipinong sumusuporta po sa kay Pangulong Duterte at sa inyo? Yes, oo. As I said, I am here because of number one, the ICC, the International Criminal Court, and the case of former President Rodrigo Duterte. And number two, I am here as well. Hindi ko na binibigyan ng reaction to mga kasama kasi nga gusto ko maliwanagan kayo kung ano yung mensahe ni Bibi Sara patungkol sa kanyang pagbisita rito. Oo, kasi maraming umiintriga. Oo, ang daming nakikisaw-saw na wala namang, alam niyo yun, wala naman naiambag sa buhay ni Bibi Sara, kundi paninira lang. Diba? Samot-saring paninira, bakit daw travel and travel, personal trip ba ito, o trabaho, wala na ho kayong pakialam doon. Hindi kayo sakop ng buhay ng Bibi Sara President, Vice President. Nakakalorkay kayo, ha? Patikos kayo ng patikos. O eto, dinumog ng ating kababayan, itong si Bibi Sara, para suportahan, siyempre. At siyempre, magbibigay siya ng mensahe. Tingnan nyo ang kadaming tao. Tapos, pipigilan nyo mag-travel. Yung nga nagta-travel na amo nyo, ano na yaambag? Hindi namin pinapakailaman. Tuloy. For our country to discuss issues and non-performance of the administration of President Marcos with the Filipino community. Tama. Tama. Regarding po sa interim release, any update po kung meron na pong pambansa na nagpahayag ng pagsuporta o pagkanlong sa Yes, yes, sir. If you can check the ICC website, there is a request for interim release filed by the defense team of former President Rodrigo Duterte. And if you can read through the redacted portions, you can see that there are two countries that was named there, and one of the countries committed to helping
or to receiving and accepting former President Rodrigo Duterte. What are those? Unfortunately, sir, I cannot talk about the contents of that petition. Only the lawyers of President Duterte can talk about the request for interim release, because some portions of that, particularly those items that were redacted and considered as confidential, can only be between those who have a privilege, Ayos, ayos. lawyer-client privilege. Tama, BP, wag niyo munang isabihin o expose kasi alam niyo naman maraming mga mata dyan. Maraming mga tenga dyan. At maraming chismaker dyan, ha? Kaya maging ano muna tayo. Hintayin na lang muna natin makalipad si Tatay Digong kung sa amang bansa siya ililipad. At kaya gaya nga na sinabi natin, nung nakaraang video natin, madali lang iutang ang pamasahe sa credit card. Ang problema lang yung matutuluyan, si mahal. So meron dyan room sharing, parang 200 per week sa Australia. So kung halimbawa makakuha ka ng medyo malapit-lapit doon sa mga tutuluyan ni Tatay Digong, mas maganda. So kaya naman, mag-bike ka na lang. Kasi siyempre, yung bike naman dyan, naisasakay sa train . Di ba? Bakit? Why not? Di ba? Tuloy. Iba naman po, regarding naman po sa, hingi lang po ng reaction regarding sa sinabi ni President Marcos ngayon na he chooses to focus on helping or people's needs rather than the impeachment. Reaction lang. Well, good for him, and so we hope to see some sort of truth to his statements that he is focusing on helping our fellow Filipinos and doing something for the country. Unfortunately, if you talk to the ordinary citizens Tama. and the Filipino community abroad, we don't see anything at all. One last Tama po. Wala, hindi nagagawa ito. Kita nyo, andyan si Bibi Sara, kaharap niya ang ating kababayan. Hindi nagagawa yan na nakaupo. Ano pinupuntahan? Diba? May nabalita ba kayo gantong gathering pinuntahan ng nakaupo? Wala. Diba? Ating Bibi Sara pumunta ng Qatar, Malaysia, Australia, Dahig. Kita nyo yung suporta, yung warm na pagtanggap ng ating mga kababayan kay Bibi Sara. Kaya ito, sampal ito doon sa mga kumakalaban kay Bibi Sara. At merong mga issue ngayon na nagpapakalat na merong mga parang away-awayan. Huwag niyong intindihin yun. Basta ang suportahan natin si Bibi Sara at si Tatay Digong. Yung mga umi-eksena at nagbabangayan, huwag niyo ho silang pansinin. Ito tayo, ang focus natin, si Bibi Sara makaupo sa 2028, si Tatay Digong makalabas. Pero kung meron kayo naririnig na sinisiraan at nagsisiraan yung mga grupo, kampi-kampihan, takpan nyo yung tenga nyo, hayaan nyo sila. Basta dito tayo kay Bibi Sara at kay Tatay Digong. question regarding po sa mga cases na sabihin nag-aabang sa OVP sa Philippines, especially yung sinapa po sa Ombudsman. OVP was given 10 days to react. May ginawa na po bang ang OVP regarding? Yes, sir. We received the Someone. order to comment. Yeah. Yes, we received the order to comment of the Ombudsman for 10 days, and we intend to file our answer within 10 days. We've been preparing for this since November of 2023, the moment that we heard Representative Castro from the House of Representatives mentioned the word impeachment. So we've been preparing for this, and we've hired lawyers since 2023. So they will answer. We will provide the answer within 10 days. VP, nung nasa The Hague po tayo, na-mention ninyo about the
domestic legal remedy for PRRD. Yes. Ano na po ba tayong update doon, VP? Well, the update is former spokesperson, former Secretary Attorney Harry Roque already sat down and discussed with a local Dutch lawyer, and he has been asking me to do a online consultation and vetting of the lawyer. I've not done that because I've not sat down and discussed this as well with former President Rodrigo Duterte. Since he is the client, I think he should be the one to decide, and he should be informed of the other remedies that are available to him. But hopefully, we can avail of all remedies to get to free Duterte now. For the last outlet, SMNI, please. I'm from Ay, sorry. SMNI. Yes, sir. We confirm if dadalo po ba tayo sa zona ni BBN? No, sir. I do not intend to attend the State of the Nation address of President Marcos, since I don't think he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that. Narinig nyo, ha? Oo. Ulitin natin para mas maganda. Ha? Hindi About our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community discussing what we can do for the country and to improve the country. Ma'am, may question pa. Natanggap ninyo po ba ang order ng Ombudsman to file counter affidavit regarding issues sa confidential funds? Yes po, ano po yung magiging reaction po ninyo dito? Yes, we received the request to comment of the Ombudsman, and the lawyers are already, as we speak, the lawyers are already preparing for the answer, and the lawyers informed me that we will provide the answer within the period required, within 10 days. So, ma'am, last question na po. Yes, sir. Yussi Castro, ma'am, said, and I quote, pang personal o pang bayan? That is the question. This was her reaction, ma'am, regards to your travel dito po sa Australia at sa ibang bansa. Ano po yung masasabi po? This is, I do not like traveling at all, except for holidays. And clearly, I am not on holiday for this trip. I am here to discuss with the Filipino community on ways forward for our country. And of course, how we can push the administration to do more for our country. And the Philippine government should not discount the contributions of the Filipino communities worldwide, because first, they've been sending dollars, millions and billions of dollars to the country. Yeah. And second, they have the experience that people like us who have not worked, who have not lived abroad, they have that experience. So they know the best practices around the world. So it's good to sit down and discuss with them. Pahiya. Ha? Napahiya yung under. Sinuplak niya ito ni BP Sara. Di ba? Tama nga naman. Oo, alam nyo bakit? Mas maganda yung ginagawa ni BP Sara. Hindi lang porket nanalo, okay na. Kailangan maging hands-on ka. Ipakita mo na hindi porket eleksyon, mangangampanya ka. Hindi, tama ba? Hindi porket kampanyahan, doon ka lang magpapakita sa tao. Tama yung ginagawa ni BP Sara. Kahit na nakaupo na siya, talagang dinadalaw niya ang ating kababayan abroad. Yun ang importante. Oo, yung mga nakaraan, Pilipinas, pinupuntahan niya. Tama yun. Ngayon, eto, abroad, pinupuntahan niya, iniisa-isa niya na. Tsaka hindi niya kinakalimutan yung bumoto sa kanya. Nagpapakita uli siya. Di ba, yung presence niya na andito lang ang BP nyo. Nagtatrabaho, binibisita ko kayo, kinakamusta ko yung kalagayan nyo. Meron bang gumagawa ng iba niyang ganyan? Wala!
Bukod tanging si BP lang, kaya napakagaling. Kung ano yung practice ni Tatay Digong, ganun din ang nagiging practice nito ni BP Sara. Kaya kita nyo, ang ganda ng pagtanggap, ang daming pumupunta, talagang dinudumog si BP Sara. Ewan ko lang sa iba. Kaya nasoplak yung babae. Yung under. Ano nga yung gagawin natin dyan? Pahiya ka ngayon kay BP Sara. Tuloy. Maraming salamat po. Thank you. Wala na kayo ibang question. Sayang naman yung ating ano dito, no? Nagbayad tayo. Nagbayad ba tayo? Oo, nagbayad tayo ng plane ticket and all para lang. We paid for plane ticket and all. So, ask questions. Yes. Yes. May mga usap-usapan na gusto ba makipag-reconcile ng iyong dating ka-unit team sa iyo? Yan ba ay may katotohanan? No, ma'am, I've not received any requests for a sit down or any meeting with President Marcos. I have no ill feelings with him Okay yan. with regard to the political persecution that I am receiving from the administration because that is part of the life of a politician. I have problems with his performance as president. Yun. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Recently po sinabi din niya na hindi daw siya makikialam sa inyong impeachment. So, alam naman natin pabago-bago siya ng statement. And now, there's this new statement. Ano naman ang maisasabi mo? Ito ba ay panibagong drama na naman? Kasi on and off, iba-iba yung statement ng ating presidente. Well, I am happy that you have observed that behavior of the president. He gives conflicting statements. Truly, the very first day of his administration. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises, and that is an example of the conflict with regard to our president. And budol in English is scam, no? Well, we're not surprised. He has the hallmark of a scammer. Vice President, what is your reaction po with the recent election that majority of the senators elected this 2025 came? Ang labig ngayon. Winter na ata ngayon sa Australia, no? Tama ba? Shoutout nga pala sa ating subscribers dyan sa Australia, ha? Nakikita ko yung mga comment nyo. At ito sa Melbourne, no? Melbourne. Hindi ko lang alam kung papasyal si BP Sara sa Sydney, sa Brisbane. Parang wala pa tayong idea, no? Oo, sana makarating. At sa New Zealand, abangan natin yan. Sana makarating si BP Sara sa New Zealand para naman mabisita ang ating kababayan doon. At may pakiwari tayo sa sinabi ni Attorney Harry Roque na yung isa sa mga bansa na pwedeng mapuntahan ni Tatay Digong o tumanggap sa kanya, nasama sa kanyang nabanggit doon yung bansang New Zealand. Wow! Maganda ho yung bansang New Zealand. At eto na. Tuloy natin yung may pinagtapat dito eh. Sandamakmak na yung mga tawag dito, yung mga katutubo, mga grupo ito ha. Marami silang talagang hinanakit ha. Ito na, pasok. Si Norm Wiswani, nag-usap kami, masama rin loob niya kasi actually itong current administration, yan na. wala na eh. May kwento lang ako. Si Speaker Romualdez kasi, lahat na ginagawa niya may bayan. Lalo-lalo na yung mga firma-firma. May bayad yun. Hindi na maliit na kwarta, kundi malaking kwarta, thousands of million.
Yung impeachment kay Sara, may bayad yun, malaki. Siguro alam nyo na kung magkano ang isang congressman. Ngayon, ikwento ko, ito kasi nga impeachment kay BP Sara, yung 125 million, trap yun eh. Kasi ang gobyerno kasi, we are not talking of the figure. We are talking of the policy na nagkakamali ka. Isipin mo, yung 125 million na binigay nila kay Sara, masyadong masikip na para gastusin. That was issued by, I think, last quarter of last quarter of a year. Now, 125 million, paano mo gastusin yan? Kasi kung hindi mo gastusin yan within the year end, may ibabalik yan sa treasury. So magaling yung trap nila na ginawa nila. Kasi 11 days lang nagastos ni Sara yung 125 million. Of course, ang ginawa naman ni BP Sara is gidistribute niya into their mga tao, no? Ang 125 million. So yun ang yun ang the-issue nila kay Sara na 125 million. Maliit na bagay. Pero sa totoo lang, may violation tao. Pero anyway, palagay ko pinag-aralan na nila kung paano nila titimbugin si Sara eh. Kasi wala silang ibang makitang dahilan kung paano mag-exist yung mga Duterte na may mga nagawang kabutihan sa ating bansa. So yun ang i-issue nila. Tama. Tama ka dyan, sir. Oo, tinumbok lang nila si Bibi Sara dahil si Bibi Sara ang target nila. Dahil hindi sila makakaabante pag si Bibi Sara ang kalaban nila sa 2028 election. Kaya yun ang punot dulo nun. Kaya yun ang nakikita ng ating mga kababayan na laging Bibi Sara, kahit wala namang ginagawa at wala namang kasalanan si Bibi Sara. Nakakainis na itong mga bakulaw na ito eh. O, eto na. Kaya kung saan ka man, bansa, lugar, sabihin nyo kung saan ka at shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. At doon po nasa gitnang silangan na naapektuhan ng sigalot, mag-iingat po kayo ha. Kung may pagkakataon na po, may nagtatanong kasi, Kuya Goods, meron bang airport? Paano makakauwi yung kababayan natin na nandun? Hindi po mismo sa airport. O doon sa mga border. Kasi hindi na po makakalabas sa airport ng Rael. Bakit? Alam nyo na nga, nakita nyo sa balita. So mayroong mga border doon at doon sa mga border na yan, yung ligtas na borders, meron ho mga tauhan nating mga gobyerno na nag-aabang sa kanila kung gusto nila magpa-repatriate. Ganun po ang arrangement dyan. Merong mga nag-aayos niyan. Kung halimbawa malapit sa gantong bansa, yung border ng gantong bansa, hindi na tayo magbabanggit ng mga pangalan kasi alam niyo naman bawal pag-usapan yan dito sa lalo na pag sigalot ang usapin. Ayan na lang ganun na lang po. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye.